Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Good morning po. Ngayon po ay ah, 19, 19 ng Hulyo. July 19, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:37 na po ng umaga. Medyo maulap. Birmis at ito nga, nais kong mag-vlog patungkol dito sa napansin ko yung nagdaang araw. Ang dami po na nagpapakita sa YouTube o nagsasabi, mga vloggers po, sari-sari, pinapakita nila na mahina na si Duterte. Ayan po. At pinapakita nila na inaalalayan na ng maraming tao at halos hindi na makalakad. Ayan po, ano? Kaya yan po ang lalagyan ko ng comments. Gagamitin ko po ang Biblia. Kaya inaanyayahan ko po kayo na pakinggan at marami po tayong matututunan. Opo. Iiwasan ko po ang politika dito. Pero kung minsan ay hindi pwedeng hindi mahagip po eh. Opo. Kaya ipagpaumanhin nyo po. Pero ako ay ang nilalakad ko lang dito ay yung Word of God. Opo. Pero bago ang lahat po ay bago natin talakay dyan na si Duterte ay nakikita na natin na mahina, aywan ko lang kung propaganda lang yan o kung totoo yun. Pero mas malamang ay talagang totoo. Opo. Mas malamang. Sige po, at bago ako magtuloy-tuloy ay nais ko munang pasalamatan yung mga subscriber po natin. Ito po sila. Number 2 po ito. Batch number 2. Number 2 ba? Bakit number 2 ito? Sandali lang 19 ngayon. Batch number 1. Dali lang po batch number 1. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Olalia ng Bacolor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Skrapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Leti Peralta ng Mamboro Occidental, Bintoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Reynaldo Abentino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo,
Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rufino Baldos, Betty Velasco, William Eli, John DeCinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichchay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonell. Ugaliin po natin na pakinggan sila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko na para po sa bayan. Kaya sila nagbablog ng ganyan. O sige po, at tuloy-tuloy na po tayo, Ang i-discuss ko po dito ay yun nga, yung dinidiscuss ngayon ng marami sa YouTube na pahina ng pahina si Duterte. Opo. At pinapakita naman nila yung pag naglalakad ay may alalay na ganyan o nakahiga na lang. At malamang totoo nga yan. Ngayon ay naisipan ko na i-discuss po yan. Yang bakit humihina ang tao. Opo. O bakit ganyan ang nangyayari. Ayan po. Ngayon ay kailangan pag-aralan natin ano ang tao. Simula pa nung simula. Simula nung ginawa ang tao. Ayan po. Para malawak po ang ating pagkaintindi sa paghina ng tao. Ang akala lang natin ay natural yan. Akala natin ay tadhana yan o yun nga, yung naturalisa. Hindi ba? Ay magbibigay po ako sa inyo ng mga verse para mayroong tayong kaalaman. Opo. Genesis 6:3, ganito po ang sabi ng Panginoon. And the Lord said, My spirit will not strive with man forever, for he is indeed pleased, and yet his days shall be 120 years. Ayan po, nung panahon po ito ni Noah, na kung saan ang mga tao ay umaabot ng 900 plus years. Ulitin ko, 900 plus years. Si Noah po nabuhay ng 900 plus. Opo. Ang sabi dito ng Panginoon sa Genesis 6:3, My spirit will not strive with men forever. Hindi na makikipagtunggali sa tao. Kasi nga ay please Please po ang tao dust. Opo. And yet, for he is indeed pleased, and yet his days shall be 120 years. Ayan po, nagdesisyon po ang Diyos na hanggang 120 years na lang po ang buhay ng tao. Samantalang nung dinesisyonan niya ito, ay umaabot pa ang tao ng 900 plus years.
Si Adan po ay umabot ng 930 ata years. Ang pinakamatanda po na nabuhay sa mundo ay si Matusalem o Matusela, ay umabot siya ata ng 960 years. Ayan po, Ngayon, ay sa verse number 5, ay babasahin ko na lang po. Genesis 16 po ito. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Yun po ang reason Kaya nga binabaan yung edad o ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng baha nung kapanahunan po ni Noah. At 8 lang po ang natira. 8 tao ang natira. Ulitin ko lang po sa aking sariling version. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination and intent of the heart of man, of his heart, was only evil continually. Totoo ba yan? Ay totoo po yan Kasi Diyos na nga ang nagsabi po niyan Ano po ang sinabi? And that every imagination and intent of the man, dito, of the thoughts of his heart. Sa Gideon, imagination and intent of the man of his heart was only evil continually. Tuloy-tuloy po yan. Kaya naisipan ng Diyos na ay bababaan ko na ang edad ng mga tao. For he is indeed pleased. Hindi ba? Ayan po, maliwanag po yan, hindi ba? From immortal Adam. Immortal po sila noon. Wala po silang kamatayan nung sila po ay nasa paraiso. Opo. Nung naandun po sila sa paraiso, ay immortal po ang tao. Pero nung nalaman na nila ang tama at saka mali, o may kaalaman na sila ano ang tama at saka mali, ay pinalayas na sila. Ayan po, pinalayas sila doon sa paraiso. Ay walang natin kung saan yan. At dito nga, napunta dito sa mundo, dito sa mundong ibabaw. Ayan po, at kinurse po ang mundo. Ayan po, curse is the ground for your sake. Ayan po, ang nakasulat sa Biblia, kinurse po ang mundo. Kaya nga tumutubo ang mga damo O kaya kung naghahalaman ka ay magsisikap ka. Hindi ba? Ganun po yan. 6 verse 6, and the Lord was sorry that he made man on the earth, and he was grieved in his heart. Ayan po. Siya ay nagdalamhati. O siya ay nagsorry. O parang nagsisi yan, Parang nagsisi, pero hindi naman nagsisisi ang Diyos Nagsorry siya na ginawa niya ang tao sa mundo. And grieve, iba po ang grieve parang may dalamhati yan na sorry at saka dalamhati. Ulitin ko lang po and the Lord was sorry that he made man on the earth. Malinaw po, hindi ba? Dahil nga sa kasamaan ng tao. Ayan po. Dahil sa kasamaan po ng tao. 7. So the Lord said, I will destroy man,
whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping things and birds of the air. For I am sorry that I have made them. Ayan po. Oh, maliwanag po ang Biblia. Lahat ng word ay kailangan. Naandyan yan. Hindi ba? Oh. Itataas ko lang po ha. Seven. Ayan po, nakikita po nyo. So the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both men and beast. Pati nga mga mga hayop Di ba? Creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. Ayan, hindi ba? Sinasabi kasi dito na napakasama na ng tao. Wala ngang iniisip kung hindi, ano ba nakasulat? Evil continually. The thoughts o the imagination and intention of a man is evil continually pa nga Oh. Ayan. Ngayon ay, bakit ko po dinidiscuss ito? Kasi ganito po yan mga kababayan, mga minamahal. Kung hindi po hihina ang tao, kung hindi magkakasakit o malapit ng mamatay, ganun po kay Marcos, yung tandang Marcos na na-exile sa Hawaii, kung hindi po siya humina o kung hindi siya nagkasakit, ay halimbawa man na umaabot ng 200 years ang buhay ng tao o 700 years, ay hindi matatanggal yun Hindi ba? Oh, hindi matatanggal yun Kaya siya natanggal kasi nag-aagawan na yung mga alipuris niya, yung faction ni Imelda at saka faction ni Enrile. Nag-aaway-away na. Sino ang papalit? Sino ang makakakuha ng malaking authority o pabor? Ayan po. Kaya nagkaroon po ng EDSA, People Power 1. Kasi nga ay umalis na si Enrile doon sa poder ni Marcos. Ayan po, hindi ba? Oh. Nakikita kasi nila na pahina ng pahina. Ayan po. Iyan po talaga ang ginawa na ng Diyos. Opo. Kapanahonan po ni Moses, ang tao ay umaabot na ng 120 years. Pero panahonan po ni David at saka ni Solomon, sa kapanahonan nila ni David nga, ni King David, ay 70 years na lang ang tao. Kaya nga naisulat niya sa Psalms, the average life of a man is 70. Oh. And for a reason of strength, sabi niya, it may reach 80. Pwede, aabot ng 80, hindi ba? Oh. But after that, all is agony. Kasi nga, masakit ang likod Masakit, hindi na makalakad, hindi ba? Hindi na makakain. Ng mga pagkain na gusto niyang kainin. Hindi na siya makapunta sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Kasi inaakay na umay alalay na Hindi ba? O nag-a-Alzheimer na. Ganun po yan. After 80, all is agony. Nakasulat po yan sa Biblia. The average life of a man is 70, and for a reason of strength, it may reach 80, but after that, all is agony.
Ayan po. At pinaliwanag ko na, hindi ba? O, ayan na. Iyan po talaga ang plano ng Diyos. Kasi nga, dahil sa kasamaan ng tao. Opo, ulit-ulitin ko lang po, dahil sa masama ang tao, ay yan na talaga. At ngayon po, napapansin ko po, 40 years old, naiimbalido na o namamatay na. 42, ganyan, 43, dahil na high blood na, namatay. Napansin ko po. Opo. Ako po ay magsi-66 na po ako eh. Kaya ang dami ko na rin po na nakita na ganun. Opo. Alisan na muna natin yan ha. Yang kwan na yan. Punta muna tayo dito sa New Testament. Matthew 15 verse 19. For out of the heart of man, si Jesus Christ po ang nagsasalita dito. For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. Ayan po ang nakasulat dyan. Saan po nang gagaling? Doon sa ating puso. Naandun na po yan. Opo. For out of the heart of man. Naandun na sa ating kalooban. Kung ayaw yung puso, kasi kung minsan may mga piloso po eh. Parehas lang po yun sa ating kalooban o yung puso. Doon po nang gagaling yan. Opo. Hindi na nga hindi na nga kailangan turuan kung papaano mag-murder o mag-adultery, mag-sexual immorality, magnakaw, theft, mag-false testimony, and slander. Hindi na kailangan turuan kasi nga naandun na yan sa ating puso. Ngayon, yung iba po ay nare-rectify kasi nga because of their faith. Iba-iba po ang faith ng tao. Iba-iba po. Kaya maaring naturuan, maari nakarinig, o maari sa kanyang eksperyensya ay iniiwasan niya. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Iba-iba po ang pananampalataya, yung degree ng pananampalataya. Pero parehas silang abogado. Bakit yung isang abogado ay hindi naman korap? Parehas silang halimbawa teacher, ay bakit yung isa ay okay naman? Ganun po yan. Ang po dyan, ang mag-defining factor ay yung iba-iba po ang ating pananampalataya. Ganun po yan. Pero yung mga evil thoughts, naandun na yan sa ating kalooban. Yung iba, pag nakakita ng pagkakataon, halimbawa yan si Harry Roque, hindi ba? Gusto niya ang human rights, hindi ba? Noon hindi ba? Gusto niya na ilalaban niya yung mga naaapi. Ayaw niya niyang may naaapi. Pero nung siya ay nabigyan ng pagkakataon, hindi ba? Nung kapanahonan ni Duterte, ginawa siyang yan ay ngayon nai-involve na sa pugo. Ganun po Kasi inborn na po yan sa tao. Ang kailangan lang pagkakataon. Pero may iba din, kahit may pagkakataon, dahil sa mataas po ang kanilang pananampalataya, hindi sila pumapanig dyan. Ganun po yan. Romans 1:28 po, ay ito po ang matindi. Ito po ang matindi na parati ko po na ginagamit ito. Romans chapter 1 verse 28. Furthermore, sabi po ni Apostle Paul, furthermore, since they did not see
fit to acknowledge God. Hindi sila karapat-dapat o hindi nila nakita na karapat-dapat sila na i-acknowledge yung God. He, sino itong he? Ay, ang Diyos na ito He gave them up to a depraved mind. So that, to do what ought not to be done. Ayan po Sa madali pong salita, ipinagkaloob na sila sa demonyo. Ayan po ang ibig sabihin dyan. Hinayaan na sila. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya nakakatakot po yan Yung mga tao, nakakatakot po yan. Kaya sino man ang mag-associate dyan o magtatayo siya ng association, hindi ba? Lahat yan po, mai-involve yan sa corruption. At yan na nga po ang nangyayari sa grupo ni Duterte. Napansin nyo ngayon, hindi ba? O si Bantag nagtatago. Ito si Harry Roque, baka makasuhan ito Hindi ba? Kasi nakita na po yung mga sikreto niya May mga ebidensya na hindi ba? Si Lito Lapid, hindi ba? Nako, grabe pala yan, hindi ba? Tatahit-tahimik pero grabe, hindi ba? Sino pa? Si Kibuloy, hindi ba? Nangangaral kunyari, hindi ba? Pero nagbumulis siya pala yan ng mga kwan hindi ba? Ganun po yan. Yung mga grupo ay delikado talaga kasi nga bad company corrupts good habit. Ulitin ko lang po ang nakasulat dito sa Romans 1, chapter 1, verse 28. Ipinagkaloob na po sila sa Satanas, kay Satanas. Ayan po yan. Ngayon, sasama ka ba dyan? Ay, kayo na bahala, hindi ba? Basahin ko lang po furthermore, since they did not see fit to acknowledge God. Hindi sila fitted o hindi sila karapat-dapat na i-acknowledge nila yung God o hindi nila ina-acknowledge talaga ang God. Opo, minumura nga ni Duterte ang Diyos Ano pang gagawin mo dyan, hindi ba? Ano pang wala na pong pwedeng description dyan. Wala na. Dito ang nakasulat lang, hindi nila ina-acknowledge ang Diyos na totoo naman yan. Kasi nga kahapon ay nasambit ko na pag ang isang tao ay makapangyarihan, sa baryo lang po sa baryo, siya ang makapangyarihan. Sasabihin ng isang tao, ako ang maliit na Diyos dito. Ayan po, hindi ba? Hindi na siya natatakot sa Diyos Bakit? Ay ako nga ang Diyos dito sabi niya yung nakausap ko na tao, hindi ba? Hindi mo makanya alam sa akin, ako ang maliit na Diyos dito. Sabi niya. Ganyan po ang totoong tao. Ayan po At ayan na nga, ipinagkaloob na sila yung kaluluwa nila ay pinabayaan na. At nakakaawa po yan delikado yan nakakatakot. Bakit? Ay may marirecruit yan Hindi ba? Dahil sa salapi, gusto nila ng salapi, re-recruitin sila ni Duterte. Hindi ba? Pag na-recruit, ayan, mai-involve ngayon sa mga kaso. Ay ito si Duterte ay kung namatay na at naiwan yan si Bungo at saka si Bato de la Rosa, adi sila magsasuffer dyan, hindi ba? Kasi medyo bata-bata pa Ayan po ang sinasabi ko. Ipinagkaloob na sila sila ay depraved mind na. Wala na nga silang alam pansinin nyo po, yung mga sinasabi nila, wala na. Wala na sa hulog. Ayan po. Psalms 14 verse 1. Ito po ang sinabi ni King David. Na kung saan, nung kapanahunan po niya, ang problema niya o ang problema ng mga tao ay ang tao ay ayaw nang maniwala sa Diyos at sinasabi nila ay wala daw Diyos. Kaya ito, isinulat niya ito.
Opo. Ulitin ko lang po, kapanahunan po ito ni David. Kaya nasulat ito. Depende po kasi kung ano ang kapanahunan niyan eh. Nung kapanahunan naman ni Moses, ang mga tao ay gumagawa ng mga ribulto o mga anito. At yun ang sinasamba nila. Kasi nga, naiinip sila hindi sinasagot ng Diyos siguro ang mga petition nila Kaya, ang gusto nila ay doon na lang sa mga anito. Kaya, ang sabi ni Moses, you shall not create a graven image. O huwag kayong sasamba dyan sa ribulto. Pagdating ngayon dito kay David, ang problema po ay ayaw nang maniwala ng tao sa Diyos. Ang mga tao wala ng Diyos. Kaya ang sabi niya, the fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt, their acts are vile, there is no one who does good. Ayan po. Pero ito po ay ibang paliwanag po ito, Sa umpisa kasi yan ang sinasabi, there is no one who does good. Pero bandang huli, aayusin na ba yan? Ang tao kasi, pag hindi nakakilala sa Panginoon o hindi kinahabagan ng Panginoon, walang gagawin na mabuti yan. Of course, may magagawa yan na mabuti, pero walang merit po sa Panginoon yan. Kasi nga, paimbabaw lang. O kaya, mayroon din siyang gustong makuha. Ganun po yan, in return. Yun po Kaya, there is no one who does good. Pero pag na-born again ka na, o pag nakakilala ka na sa Panginoon, o kinahabagan ka ng Panginoon, makakagawa ka ng mabuti. Nililinaw ko lang po ito kasi ang mga unang salita o unang verse na ipinaparinig sa mga bagong recruit. Opo, yan po ang unang itinuro sa akin nung napunta ako ng Saudi at napasama ako sa Bible study. Change topic sila. Kasi marami kaming bagong dumating, galing lang airport. Pag galing ng airport, ay nagtataka kami bakit doon sa pinasukan namin na housing ay may nagba-Bible study. Mga born again po. Ayan ang itinuro nila. Change topic agad Yan. There is no one who does good. Ayan na. Ngayon ay okay. Mayroon pa rin mga ganyan ngayon. There is no God, sabi nila. Ayaw nang maniwala sa Diyos. Minumura ang Panginoon. Opo, minumura nga bakit daw nagkaroon ng ahas? Bakit naandun yung ahas? At mind nyo tinitwist ng mga mga DDS ang sabi nila, hindi daw talagang tunay na Diyos yun, yung binabanggit doon. Hindi po. Ang binabanggit doon, yung gumawa ng langit at lupa. Yun po ang subject matter dyan. At ang sabi ni Duterte, ay bakit naglagay ng ahas doon? O bakit hindi niya tinanggal ang ahas doon? Kaya nga stupid daw. Mind nyo ang binabanggit dito, yung nagtatag ng langit at ng lupa. Walang iba yan kung hindi yung Diyos. Diyos nating lahat, hindi ba? So, tinitwist lang nila. Ngayon po, sa panahon po ngayon, at dito na po ako magwawakas mga kababayan, mga minamahal, ano po ang problema natin? Opo. Ano po talaga, tatanungin ko po kayo, mayroon pa bang ganyan sa New Testament? Yung sinabi ni Moses? Wala na. Mayroon pa bang ganito? Itong sinabi ni David sa New Testament? Wala na akong makita na nag-uungkat ng ganyan. Wala na. Ang inuungkat na ngayon ni Paul, ang isinulat na niya ay, for the love of money is the root of all evil. Kasi nga yan na ang problema ngayon Pero ito si Kibuloy, ang inuungkat niya, bakit daw may ribulto sa mga simbahan ng Katoliko? Ay wala na po yan. Wala na po akong alam na tao na sumasamba pa ngayon o ang Diyos na ay ribulto. Wala na. Ang mga tao po ngayon, ang sinasamba na po ay ang
Salapi. Hindi ba? Katulad yan ngayon, bakit nai-involve sila Duterte sa ganyan, sa Parmali? Ay, salapi eh. May revolto ba dyan? Wala. Ayan po ang pinamamanhin ko po sa inyo, para maintindihan po natin, ang tao po talaga ay napakasama. Opo. At wala pong hanggan yan. Walang hanggan po yan. O hindi natin pwedeng bigyan ng limit. Unlimited po yan. Kaya nga, binabaan ng Diyos ang edad ng tao. Ayan po. Kasi nga kung hindi, kung mahaba yan, ay kawawa po yung mga tao. Kawawa. Hindi ba? Magiging presidente yan hanggang malakas siya. Ganun po yan. Sige po, at hanggang dito na lang po, at sa aking po na pag-discuss dito ay parati kong dinadalangin na sana yung nakikinig po ay makakuha ng wisdom sa Panginoon. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyo, hello po sa inyo, at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami.